So ayan po, so good morning po sa lahat. So bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Yes Lord, we praise you, we honor you Panginoon. Maraming salamat Panginoon sa bagong umaga na binigay mo sa amin Panginoon. Maraming salamat Panginoon na kami ay ginising mo Panginoon, na may kalakasan Panginoon. Ginising mo kami Panginoon upang makapakinig ng mga salita Panginoon na nanggagaling sa iyo. Panginoon Lord, we welcome you this morning Panginoon, in this morning prayer gathering. Panginoon, salamat po Panginoon, dahil sabi mo nga, wherever 2 or 3 are gathered Panginoon, in your name Panginoon, ikaw ay nasa kalagitnaan namin, Panginoon. Holy Spirit, we invite you in our own homes, in our own places, kung nasaan man kami ngayon. Panginoon, fill our place, Panginoon, with your presence, Panginoon. Prepare our hearts, Panginoon, to worship, Panginoon, to pray, Panginoon. Tanggalan mo kung ano mang gumugulo sa aming mga isip, Panginoon. Kung pagod man yan, any distractions, Panginoon, anumang bagay, Panginoon, na pumipigil sa amin, Panginoon, para makapag-focus sa iyo, Panginoon. Tanggalin mo yan in Jesus' name, in Jesus' name. Lord, Panginoon, we declare, Panginoon, that this is your moment, Panginoon. Walang makaagaw, Panginoon, ang atensyon namin sa iyo, Panginoon. This is your meeting, Panginoon. This is your move, Panginoon. Lead us, Panginoon. Speak to us, Panginoon. Empower us today, Panginoon. And we pray, Panginoon, according to your will, Panginoon. Prepare us, Panginoon, for what you want to do sa amin ngayong araw, Panginoon. Mangusap ka sa amin. May you strengthen us, Panginoon. Kumilos ka sa aming mga buhay, Panginoon. Let your joy, Panginoon, your peace, Panginoon, yung kapangyarihan mo, Panginoon, is mag-overflow, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. And, Panginoon, let your will be done, Panginoon, and your will be glorified, Panginoon. Ngayong umaga, Panginoon, mangusap ka sa amin, Panginoon. Nandito kami, Panginoon, nanghihingi ng fresh new revelations and anointing and wisdom, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga pagmamahal, sa pag-iingat, Panginoon, na ginawa mo sa amin. Panginoon, salamat, Panginoon, sa mga trials, Panginoon, na dinaanan namin, sa mga challenges, Panginoon, na patuloy namin pagdadaanan, Panginoon, na nagpatibay ng aming faith sa iyo, Panginoon. Because we know, Panginoon, na wala kaming pagdadaanan na hindi mo kami sasamahan, Panginoon. Lahat yan, makakaya namin pagtagumpayan basta ikaw ay kasama namin, Panginoon, dahil wala kaming kayang gawin, Panginoon, kung wala ka, Panginoon. We owe it all to you, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga unanswered prayers, Panginoon, na akala namin na gustong-gusto namin pero mapapahamak kami, Panginoon. Mga bagay na dinesire namin selfishly, and with our fleshly desires, Panginoon, patawarin mo kami, Panginoon. With our humble hearts, with all humility, nandito kami, nanghihingi ng kapatawaran sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami sa lahat ng nagawa naming kasalanan, mula sa aming isip, Lord, sa aming pananalita, sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. Patawarin mo kami, Lord. Gayon din, Panginoon, kung kami po ay nakasakit, Panginoon, Lord. Patawarin mo po kami, Panginoon, and even yung nakasakit sa amin, Panginoon, Lord, patawarin niyo po sila, Panginoon. We are not perfect, Panginoon, but we have a perfect God, Panginoon, na kaya kaming itama, kaya kaming i-guide, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa, Panginoon. Lord, Panginoon, today we lift you up, Panginoon, yung Davao, Panginoon. Salamat po dahil you are a God of covenant, Panginoon, a God who never forgets, Panginoon, never abandons and never breaks His promises. Panginoon, sabi mo nga sa Isaiah 59:21, your spirit is upon us, Panginoon, and your word will never depart from our mouths, Panginoon, our children and the next generations. Panginoon, let your covenant rest over us, Panginoon, in our homes, in our ministries, Panginoon, in our communities, Panginoon, and
We pray, Panginoon, sa Christ-likeness and intimacy with God, Panginoon. Lord, Panginoon, pour out a spirit of hunger. Maging gutom ang mga tao, Panginoon. Maging uhaw sa mga salita mo, Panginoon. Let every heart, Panginoon, return to you, Panginoon. Make your people be more like Jesus, Panginoon, na humble, prayerful, Panginoon, loving, Panginoon, and bold, Panginoon. We pray also for discipleship and multiplication. Panginoon, we pray na makapag-raise kami, Panginoon, ng mga disciples who will disciple others, Panginoon, the next generation, Panginoon, next generation leaders, Panginoon. Let us become a strong discipleship hub, Panginoon, where leaders can multiply souls, Panginoon, yung makakapag-evangelize daily, Panginoon. I-strengthen mo every cell group, Panginoon, every cell leaders, Panginoon, and every workers, Panginoon, na nagtatrabaho sa iyo ng matapat, Panginoon. In Jesus' name, Panginoon, and we pray, Panginoon, for the unity among churches, Panginoon, and CRC, and Mariveles, and in all Christian churches, Panginoon, remove competition, Panginoon, comparison, division, jealousness, Panginoon, siraan, Panginoon, nawa, let love, honor, and partnership overflow, Panginoon. Gamitin mo ang bawat simbahan, Panginoon, na mag-unite as one army for your kingdom, Panginoon, dahil ang kaway hindi natatakot, Panginoon, sa malaking simbahan. Natatakot siya, Panginoon, sa nagkakaisang mga tao, mga workers ng simbahan. Panginoon, cover us with your blood, Panginoon, nawa, Panginoon, lagi kaming mag-unite. Salamat, Panginoon, sa binigay mo sa aming iba't ibang skills, iba't ibang talents na pinagsama-sama is mag-glorify ang kingdom mo, Panginoon. In Jesus' name, we pray for our pastors and leaders, Panginoon. I-strengthen mo, Panginoon, ang aming mga pastors and leaders. Give them fresh fire, Panginoon, fresh vision, fresh anointing, fresh revelations every day, Panginoon. Protect their families, Panginoon. Cover them with your precious blood, Panginoon. Surround them with people, Panginoon. Magsusupport sa kanila and mag-uplift sa kanila, Panginoon. I pray na ilayo mo sila sa kahit anumang sakit at kapahamakan, Panginoon, na hindi sila maubusan, Panginoon, mag-overflow sa kanila ang blessings at dumaloy sa kanilang pamilya at sa kanilang bawat simbahan, Panginoon. Ikaw ang provide, Panginoon, ng mga kailangan nila, Panginoon. In Jesus' name, Panginoon, I will pray for healing and breakthrough, Panginoon. We declare healing, Panginoon, sa lahat ng may sakit, anumang sakit yan, Panginoon. Wala kang hindi kayang pagalingin, Panginoon. Alam namin na hindi maiksi ang iyong mga kamay, Panginoon. We pray for restoration sa mga pamilya, Panginoon. Breakthrough sa finances, Panginoon, sa relationships, sa emotions, Panginoon. Let your people experience miracles, Panginoon, that reveal your covenant of faithfulness, Panginoon, in Jesus' name, Panginoon. Lord, we pray for generational harvest, Panginoon. Ignite mo yung mga puso, Panginoon, ng aming mga young people, lalong-lalo na yung mga next generation na yan, Panginoon. Let sons and daughters prophesy, Panginoon. Let them rise as Esther's, as Joseph's, Panginoon, as Daniel's, as Joshua, Panginoon, for this generation, Panginoon. Itayo ka nila, Panginoon, ang paniniwala nila sa iyo, Panginoon. Magde-declare kami, Panginoon, we declare a harvest, Panginoon, of souls, harvest of students, Panginoon, young professionals, and families in CRC Mariveles, Panginoon, in CRC Santa Ana, and in all CRC churches, Panginoon. We declare, Panginoon, your presence in every school, every campuses, every universities, Panginoon, magkaroon ng open doors, Panginoon, maging normal sa bawat lugar ang pagba-Bible study, ang pagsisel group, ang campus movement sa bawat offices, Panginoon. Bless the marketplace, Panginoon, yung mga negosyo, Panginoon. Offices like us, government sectors, Panginoon. Hindi kami paaalisin kung nasaan man kami nagsisel group. Lalagyan mo kami ng lugar, Panginoon. Dahil sabi mo nga, kagaya ni Esther, Panginoon, na nag-obey, kinalimutan ng kanyang takot, Panginoon, binigyan mo ng favor, Panginoon. Let righteousness, Panginoon, and integrity shine in every places, Panginoon, in Jesus' name, Panginoon. We pray for our communities, Panginoon, dito sa Mariveles, Panginoon, as well as sa Santa Ana, Panginoon. Extend your covenant blessing, Panginoon, to every community na connected sa amin, sa Santa Ana, sa Pampanga, Panginoon.
Strengthen the network, Panginoon, ng mga believers, Panginoon. Let your revival spread, Panginoon, from city to city, from community to community, town to towns, Panginoon, in Jesus' name, Panginoon. And Lord, we declare, Panginoon, that we belong to you, Jesus, Panginoon. We are covered by your covenant, Panginoon, and we will rise, we will flourish, Panginoon, and we will see your glory, Panginoon. Ngayong umaga, Panginoon, itago mo lamang ako sa iyong likuran, Panginoon. Ako ay gagamitin mo lamang na instrumento, Panginoon. Wala akong kinukuha, Panginoon. Wala kaming kayang gawin, Panginoon, kung wala ka, Panginoon. Speak to us, Panginoon, this morning, Panginoon. Sa iyong lahat ng pinakamataas na papuri at pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So, good morning po. So, today, we declare po na we stand not on our feelings, not on our circumstances, but on God's covenant. So, ang title po natin ngayon is From Fear to Favor, Living Under Covenant. So, kasi po nasa Esther pa lang po ako sa ating devotions. So, di ba po, kung nabasa nyo na po, sa Esther po, tahimik si God, pero hindi po siya absent, no? Yung covenant niya po is working, kahit na yung pangalan niya hindi naman nabanggit. So, ano po ba yung covenant? Di ba yan po yung pangako ni Lord na hindi binabawi? No? So, kaya tayo rin po, this year 2026, diba, magkakaroon din po tayo ng kanya-kanya naman po nating covenant kay Lord. So, yung covenant po, yan po yung protection natin, yung remembrance natin, yung favor natin, at yung katagumpayan natin kay Lord, no? Kagaya po ng Israel, no, tayo rin po ngayon is under the new covenant of Christ. So, this morning po, let's look at Esther 6-8, na where God shows how His covenant works in real life, no? Sa real danger and real problems. So, dito po ang number 1 kong point. No, maiksi lang po ito. So, God remembers His covenant even when we feel forgotten, no? So, sa Esther 6:1-3 po tayo. So, di ba po kasi may mga panahon po sa buhay natin na parang silent season, yung parang feeling natin, parang walang nangyayari. Parang tahimik si Lord, no? Pero tandaan natin, si Lord, the King of Kings, the Lord of Lords, hindi po natutulog. Kaya nga po, di ba sabi sa kanta, natutulog ba ang Diyos? Hindi po natutulog ang Diyos, no? So, yung timing po ni Lord, umaandar po yan, no? So, hindi po yan aksidente, hindi coincidence, no? Sa ang verse po kasi natin is sa Esther 6:1-3, no? Hindi po aksidente na nagising po yung sa hari, no? So providence po 'yun. Yun po yung divine arrangement ni Lord. So doon niya po pinakita habang natutulog yung hari, no? Kung gaano siya ka-faithful, yung covenant niya. So, kahit tulog tayo, gising si Lord. Gumagalaw po siya sa tamang oras, no? So, sabi po dyan, Esther 6:1-3, that night, the king could not sleep. So, he ordered the book of the Chronicles, the record of his reign, to be brought in, read to him. It was found recorded there that Mordecai had exposed Bigthana and Teresh, two of the king's officers who guarded the doorway, who had conspired to assassinate King Xerxes. So, ano yung honor and recognition na na-receive ni Mordecai dun sa nangyaring yon, no? So, wala namang nagawa sa kanya. So, nung gabi po na yon, hindi po nakatulog yung hari, no? So, dahil hindi siya nagtulog, no, pinabukas niya po yung record. So, nabasa niya yung ginawa ni Mordecai. No, dahil nabasa niya yon, nabasa niya yung plano doon na may papatay. Kaya yung king, in-honor po siya. So, ang hindi po makita ni Esther, nakita ni God. Amen po. Ang hindi po naririnig ng tao, hindi nakakalagpas kay Lord. Kasi minsan may mga pinagdadaanan tayo, akala natin hindi nakita ni Lord, hindi narinig ni Lord. Pero minsan, no, sabi nga nila, pag akala mo malayo si Lord sa'yo, baka ikaw yung malayo. Amen? Baka minsan, kaya tayo may pinagdadaanan, kasi lumalayo na tayo. Gusto ni Lord, mas mag-focus tayo sa Kanya. Amen po.
no? So, when God has a covenant with us, ino-orchestrate niya po yung mga bagay behind the scene. So, pag tayo po is laging nagde-devotion, laging nagpe-pray, no? Alam po natin na may covenant si Lord, no? Na kaya maganda po na lagi tayong nagde-declare, no? So, papasalamat po ako sa covenant ni Lord na kahit na minsan akala ko nakakalimutan na ako ng Lord, no? Hindi pala ako nakakalimutan ni Lord, no? So, even in our silent season, no? Alam ni Lord kung ano yung covenant niya sa atin. Kasi nga, may mga panahon na parang silent season, no? Pero lagi nating tatandaan na yung hari hindi natutulog, no? Amen po. Isipin mo dun sa simpleng pagtulog niya, gumagalaw pala si Lord, no? Kahit tulog ka, gising si Lord, gumagalaw po siya sa tamang oras, no? Si Mordecai po, no? Nakalimutan na po siya ng mga men. She was forgotten. He was forgotten, no? But, si God hindi po siya nakalimutan, no? So, tingnan lang natin si Mordecai, nakalimutan siya ng mga tao. Nakalimutan ng tao yung ginawa niyang kabutihan. Pero walang taong nakakalimutan ni Lord. So minsan naiisip mo, 'di ba? Ba't ganun yung ginawa niya sa akin? Hindi niya ba naisip lahat ng kabutihan ginawa niya ko sa kanya? So minsan nakakalungkot man yung tao no sa dami ng ginawa mong kabutihan yung masama lang yung natatandaan. So pero si Lord no, hindi nasasayang lahat ng ginagawa natin, lahat ng pagod natin sa kanya, no? So minsan naiisip mo, bakit kung kailanman lumalapit ako kay Lord, doon ako maraming pinagdadaanan, no? So, yung problema, hindi po galing kay Lord yan. Kaya lang minsan, dumadaan po yan sa buhay natin, no? Para po matest tayo. And minsan, yung pinagdadaanan naman natin, yan po yung mga result po ng mga ginawa nating kasalanan, no? So, yung human timing might be delay na parang matagal bago makuha mo. Ba, yung promotion mo, gusto mong mag-promote, inip na inip ka. Ano ba yan si Lord? Parang hindi kumikilos sa buhay ko. Nagtatights ako, nagdadasal ako, walang nangyayari. No? Or yung breakthrough mo, ang tagal. No? Intahin mo lang. Baka may tinuturo pa sa atin si Lord. May mga bagay pa tayo na kailangang ayusin. Baka gusto niya, pag binigay niya yun, ready tayo. No? Pero talaga natin tatandaan, ang God's covenant, no, ang God's timing is always perfect. Kaya magtiwala po tayo. Yung mga prayers po natin, hindi yan nasayang. Narinig po lahat yan ni Lord. Yung faithfulness natin, hindi yan nasasayang. Nakikita po ni Lord yung bawat effort mo, yung bawat pag-show up mo, kahit na may pinagdadaanan ka, yung mga luha mo, no? Nakita yan ni Lord, no? When God remembers His covenant, things shift instantly. Lagi mong tatandaan, no, na natutulog ka man, no, kumikilos po ang Diyos para sa'yo. Amen? So, number 2, no, God protects those under His covenant. So, hindi po tayo exempted sa atake ng kalaban kahit na tayo po ay matagal ng Christians. Pero ang maganda po doon is we are protected, no? So, 'di ba po si Esther, no, yung courage niya na-activate dahil sa covenant protection. Si Queen Esther po, nag-step up po siya sa faith niya. Ginawa niya yung part niya, no? So, yung covenant, hindi po nung tinatanggal yung mga battles, no, na pinagdadaanan noon. Hindi ka rin niya ilalayo sa gera. Pero ina-assure ni Lord na yung covenant niya sa'yo is, pag sinama mo siya sa buhay mo is, pagtatagumpayan mo yung battle mo. Sigurado yan, kahit na mahirapan ka. Amen? So, di ba yung may planong masama si Haman, kaya yung evil plan niya nag-backfire sa kanya. So, tandaan natin, no, di ba, nag-built ng gallows for Mordecai si Haman, no? Ano 'yon? Nagpatayo siya ng bitayan. Pero anong nangyari? Nagkaroon ng plot twist. Siya mismo yung napako doon. Kasi nga, what the enemy meant for harm, God turns for good, di ba? So, babalik sa kalaban yung mga masasamang plano niya. Kaya, mag-rest po tayo na pag kay Lord tayo, we are protected. Walang curse, walang plan, walang atake na magpa-prosper against sa atin na covered by God's covenant. And hindi mo yun malalaman kung hindi ka nagbabasa ng mga salita niya.
no? Wala silang laban sa atin. Bakit? May Lord tayo eh. The Lord of Lords, the King of Kings, no? So, the enemy's weapon, no, may form, but it will never prosper. Ay, hindi ko pala nalipat. So, ito po yon sa Esther 7:3-6, no? So, dyan po, Esther finally reveals the truth. Sabi niya, we are about to be destroyed. Kasi nga, in-expose niya si Haman. So, kung wala pong covenant si Lord sa Israel, wala po silang laban. Pero dahil may covenant, wala pong planong masama yung nagtagumpay. No? Kaya nga po na-activate yung tapang na Esther. No? Pinoteksyonan po siya ng covenant ni Lord. Nag-step up siya sa faith niya. Kaya tayo po, kailangan po kahit mahirap, no, mag-step up po tayo sa faith, lalo na po pag may word tayo kay Lord, no? So, covenant doesn't remove battles. Tatandaan natin yon, no? Pero it assures victory in battles. No, kung ano man yung pinaplano ng iba sa ating masama, hayaan natin kasi may Diyos tayo eh, magba-backfire yun sa kanila. Ang gagawin lang natin sumunod sa Lord, magpalalim sa Lord, no? Kasi lagi natin tatandaan na what the enemy meant for harm, God turned for good. Amen po. So, yung trap ng enemy, naging testimony para makadeliver ka doon sa isang sitwasyon, no? Kaya let's always declare, let's always pray na si Lord i-cover niya yung family natin, yung cell group natin, yung church natin, no? Magkaroon tayo ng declaration na yung covenant protection sa atin ng Panginoon. Amen. So dito na po ako sa last point ko, no? So God empowers us to walk in victory through His covenant. So hindi lang po tayo nililigtas ni Lord, binigyan niya tayo ng kapangyarihan. So, kasi hindi lang sila niligtas ni Lord, in-empower din niya sila, di ba? So, kaya nga binigay na authority ni Lord si Mordecai kay Esther. So, hindi lang sila naging ligtas, naging influential pa sila. So, yun ang ko sa devotion ko na sana ilid ako ng Lord sa mga tao na yung may mag-a-advise sa akin, kagaya ni Esther, meron siyang Mordecai. So, kaya lagi tayong magdikit sa ating mga cell leader, no? So, sila po mismo yung sumulat ng bagong batas, no? So, binigyan po sila ng kapangyarihan para po balik ta rin po yung situation. So, dyan po yung makikita sa Esther 8:7-14, no? Mahaba po yan. Sa inyo na lang po. So, hindi po nag-stop sa Esther dyan sa prayer. Kaya hindi rin po nag-stop mag-reveal sa kanya si Lord, no? So, ginamit niya po yung authority na galing kay Lord sa tama, no? So, kaya pinayagan po sila ng hari, nagkaroon ng favor. That's why pinayagan po sila ng hari na magsulat ng bagong batas. No, ano yung mga nakalagay dun sa batas na yon na i-defend nila yung mga sarili nila, to fight back, tsaka to take territory. Why? Kasi nga sabi ko po sa inyo, God doesn't just save. He empowers. Yun po yung covenant sa ating ni Lord na we are not only rescued, we are authorized. Binigyan po tayo ni Lord ng authority. No? Kaya i-declare po natin ngayong umaga, no? I-type niyo po diyan sa comment box, Lord, thank you for empowering me to stand, fight, and walk in victory. And syempre, pasalamatan natin yung sa leader natin. Tag niyo po yung sa leader niyo. Salamat dahil siya yung Mordecai mo, yung laging nag-a-advise sa'yo, nag-empower sa'yo, no? So, salamat sa aming mga leader, sa aking sa leader, kay Pastor Roxanne and kay Pastor Jay, no? Kahit namatay sa aking ulo, nadadapa, pero alam ko na malaking bagay ang kanilang continuous na pagdadasal sa akin. Yun po, no? So, let's declare today, no? So, maganda po yan, no, na nakuha ko lang po yan kay Pastor Jay sa kanyang mga devotion. Lagi pong may declaration. So, pag nagde-devotion po ako, dinedeclare ko po yun, no, na sinasabi ko po hindi sa isip lang, no, parang mas powerful kasi, no, sabi nga ni Pastor Alan, no, mag-declare ka ng maganda sa araw-araw para yun ang ma-receive mo. Amen, yun ang mangyari sa buhay mo, no, in Jesus name. So, dito na po ako magtatapos. Tandaan po natin na God is silent but never absent.
God sees, God defends, and God empowers because of His covenant of love. Nakita po natin sa Esther 6:8 na parang silent si Lord pero hindi pala kasi yung covenant niya is always at work, no? Kasi nga, nung yung mga taga-Israel, nag-face sa destruction, pero dahil may covenant si Lord sa kanila, everything will change, no? Number one, God remembers His people. Kahit nakalimutan ng tao si Mordecai, hindi siya nakalimutan ni Lord. God moved behind the scenes para ma-honor siya. So, yun po yung covenant ni Lord. He remembers us. So, number two, God protects His people. Di ba si Haman nagplan siya na ma-destroy yung Israel, pero si God, tinurn around yung situation, nagkaroon ng plot twist, nag-backfire yung plan niya. Bakit? Dahil may covenant. Yun nagpo-protect sa mga anak ng Diyos. Amen? And number three, di ba God empowers His people? Hindi lang sila sinave, binigyan pa sila ng bagong authority to fight and win. Kasi yung covenant, binibigyan tayo niya ng boldness, ng power, and victory. So, ayun po, through the story, nakita natin na God is silent but never absent. God sees, God defends, and God empowers because of His covenant of His love. So, salamat po. So, sama-sama po tayong manalangin ngayong umaga, Lord. We praise you, Panginoon. We honor you, Panginoon. Salamat, Panginoon, ngayong umaga, Panginoon, sa mensahe mo, Panginoon, sa iyong covenant, Panginoon. Kahit sa silent seasons namin, Panginoon, alam namin, gising ka, Panginoon. Salamat sa naibaba mong word ngayon, Panginoon. May each other be encouraged, Panginoon. Salamat sa protection mo, Panginoon, laban sa kahit anumang plano ng kaaway, Panginoon. At ngayon, Lord, ngayong umaga, tinatanggap namin ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon, na maging matapang. Help us na maging matapang kagaya ni Esther, Panginoon. Lumakad ng may authority, Panginoon. Hindi kami magpadala sa kahit anumang takot, sa kahit anumang pagsubok, Panginoon, na iniisip namin, Panginoon, na lagi naming maalala na meron kaming bigger God, na bigger than our problems, the most powerful, the highest name of all, the King of Kings, the Lord of Lords, Panginoon. Nawa, Panginoon, lagi namin maalala, Panginoon, na lahat ng pinagdadaanan namin is may purpose, Panginoon. At lagi kaming magsumiksik sa iyo. Lalo kaming magsumiksik sa iyo, hindi kami lumayo sa panahon kami ay may pinagdadaanan. Panginoon, at we pray sa aming mga covenant for 2026, Panginoon, align your will, Panginoon, align our wills to yours, Panginoon. Let your will be done in our lives, Panginoon. We want the more of you, Panginoon, less of us, Panginoon. And Panginoon, ingatan mo po, Panginoon, lahat ng papasok ngayong umaga, lahat ng nasa bahay, Panginoon. Protect them, Panginoon, sa lahat ng kanilang gagawin on all the work of their hands, Panginoon. In Jesus' name, Panginoon. Amen and amen. So, maraming salamat po. So, tune in po kayo every morning, no? 5:30 a.m. morning prayer. So, youth gig po sa CRC Maribeles, 3:30. Sa Santa Ana po is 4 p.m. And Sunday service, 8:30 po sa CRC Santa Ana and 2:00 po sa CRC Maribeles. Sa mga wala pa pong cell group, so mag-PM lang po kayo sa page. No? May mag-reply po sa inyo. So, maraming salamat po. In Jesus' name, amen.